Jesus. The name of Jesus. His name is power. His name can bring healing. His name can cast out darkness. His name can bring us light. His name can give us life. His name is only the answer. And that name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wala tayong ibang kailangan kundi siya lamang. Hallelujah. His name, if His name be lifted up, He will bring revival and He will draw all men to Himself. Hallelujah. That's why today, let us continue to lift the name of Jesus. Let us lift His name higher and higher. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Worship Him in spirit and in truth. Worship Him with all of your heart. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Your name is the strong and mighty tower. Your name is the shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name is the strong and mighty tower. Your name, come on, declare it, is the shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Oh, your name, Jesus. Oh, is a strong and mighty tower. your name is the shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name, Lord, your name alone. Hallelujah. Ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang siyang ating tanggulan, ang siyang ating sandigan na maaasahan. And Jesus, He is the King of Kings and the Lord of Lords, whom we worship today. And He is with us. And He is with us. He is in our midst. Hallelujah. Oh, Father, we pray that you will continue, Lord God, to fill us with your grace and mercy and allow us to experience more of your presence, more of your love, more of your grace. Hallelujah. At tunay nga po, Panginoon, sa araw na ito, ay katagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isa.
Hindi ko man po alam ang pangailangan ng bawat isa, pero natitiyak namin na ikaw po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. At alam po namin na kayang-kaya mong solusyonan at tugunin ang pangailangan ng bawat isa. And Lord, you have said in your word that if we will seek you with all of our heart, if we will diligently seek you with all of our might, with all of our heart, with all of our soul, sinabi mo po, Panginoon, na kami po ay iyong kakatagpuin. And we thank you, Lord God, for the comfort of the Holy Ghost na patuloy naming nararanasan sa oras na ito. And Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa puso na kung saan handang sumamba. Puso na kung saan handang makinig at handang magpaturo sa iyo. Puso na palaging bukas, Panginoon, para sa lahat ng iyong nais gawin at nais na ipagawa sa buhay ng bawat isa. And Lord, continue to teach us to worship you in spirit and in truth. Na kami na iyong mga anak na naririto ay tunay nga na matuto at maging buhay namin, Panginoon, ang pagsamba sa iyo. We want more of your presence. We want more of your lordship. We want more of your power, more of your love, more of your grace and your mercy. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa mga bukas na isipan. Salamat po, Panginoon, sa mga bukas na puso. Tunay nga na punuin mo kami sa oras na ito na hindi po masayang, Panginoon, ang pagpunta ng bawat isa sa lugar na ito, sapagkat alam namin na ikaw ay naririto at merong mga inihandang dakilang bagay para sa lahat ng nagsisiibig sa iyo at mga naghahanap sa iyo. Mga tao na kung saan na walang ibang nais kundi ikaw ay maranasan at maunawaan ang iyong mga salita. Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang gawain na ito. At dinadalangin ko po, patuloy, Panginoon, maging ang mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon. At mga kapatiran, Panginoon, na kasama namin sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan kasama namin sila, Panginoon, na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sila po yung abutin at pagpalain at katagpuin, Panginoon, na kailang pangailangan. Lord, pagpalain mo po patuloy ang gawain na ito at sumaamin ang iyong biyaya at ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi natatapos. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. And I hope na kayo po ay napuno at nabusog ng presensya ng Diyos. At nawa po sa umaging ito ay patuloy niya tayong busugin sa pamagitan ng pangaral ng kanyang mga salita. Handa na po ba ang lahat na pagbuksan ang salita ng Diyos at punuin ang ating mga sisidlan? Sino po sa inyo dito ang patuloy na nagugutom at nauuhaw sa Diyos at sa kanyang mga salita?
Mga minamahal, ang mga nauuhaw, sila po yung binibigyan ng Diyos ng satisfaction. At yung mga naugutom, gutom sa kanyang pagkilos, gutom sa kanyang presensya, gutom sa kanyang mga salita, sila rin po ang siyang binubusog at pinupuno ng Diyos. The Bible says in Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay o sa pagkain, kundi tayo rin po ay nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos na nanggagaling mismo sa kanyang bibig. Kung ikaw ay nabubuhay lamang sa pamagitan ng pagkain o ng tinapay, kawawa ka po. Sapagkat ang totoong buhay nasa salita ng Diyos. His Word is life. And this is the Word of life. His Word is all that we need. And Jesus, who is the living Word of God, He is all that we need. In fact, He is the bread of life. He is the bread which came from heaven, na ibinigay sa atin ng Panginoon, na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kakontentuhan o yung tinatawag na satisfaction in life. Are you content? Ikaw ba ay satisfied? You know what? Contentment is not based on the things that we have, or it is not based on the things of this world. But contentment is in Christ alone. Kapag si Jesus ay nasa puso mo, si Jesus ay nasa buhay mo, dapat nararanasan mo ang kakontentuhan. Hello? You must learn to be content. Kaya sabi ni Pablo, I learned to be content in everything. Kasi kapag ikaw ay kontento, ikaw ay mayroong puso na palaging nagpapasalamat sa Diyos. You apply the word, from the book of Thessalonians, sabi doon, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, pasalamatan ang Diyos. Yamang ito ang kanyang kalooban para sa buhay ng bawat isa sa atin. Whether you like it or not, if you are in Christ, lahat ng nangyayari sa iyo, pasalamatan mo. Lahat ng nangyayari sa iyo, pasalamatan mo. Sapagkat yan ay niloob ng Diyos kaya na pagdaanan mo. And He is able to save you. Amen? Now today our topic is accountable discipleship. Sabi ni Pastor, please discuss or just preach to them about accountability concerning disciple making. Kaya nga po, before the ascension of the Lord Jesus Christ, He gathered together His disciples and He gave them the Great Commission. The Lord Jesus Christ gave them the accountability of disciple making. Amen po ba? At of course, pag ang isang tao ay paalis na, ang kanyang ihahabilin ito ay napakahalagang bagay, a very important thing, which is the Great Commission. Kaya nga, itong accountability na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ay napakahalaga na ating maunawaan. At ito po ay dapat na mag-sink in sa ating puso't isipan. Amen? Our text is the same in Matthew 28 verse 18. Verses 18 up to 20, basahin po natin muli. Halos linggo-linggo, magmula nung ating anniversary
ito po ay ating nababasa. And allow me to read Matthew 28 again, verses 18 up to 20. Sabi po dito, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to obey all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." This passage taught us about accountability regarding disciple making. Now, nung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan, sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Ito ay binigay na sa akin, kaya nga kayo ay humayo. Therefore, Jesus is confidence. Siya ay panatag. Dahil lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya. You know what? Hindi po si Satan ang naghahari sa mundong ito. It's just only the system. Yung sistema ng mundo, okay, of course, yan ay inspire ng Diablo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12, huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito. Magbago tayo ng isip. Renew your mind or be transformed by the renewing of your mind upang mabatid mo ang kung ano ang mabuti, kung ano ang katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. We know what is the system of this world. Yan, Sogi Bill, LGBT, Q&A, ano pa, yan, divorce, covetousness. That is the system of this world. Kung sino yung gumagawa ng mga bagay na yan, sila yung sikat. Okay, sila yung pinipraise o pinupuri ng mga tao. In fact, sa barkadahan, sa mga lalaki at babae, kung sino yung maraming boyfriend or girlfriend, sila yung ina-appreciate. Okay, para sa mga makamundo at sa mga makalaman, okay lang yung bagay na yon o yung mga gawain na yon. Pero sa mga anak ng Diyos o sa mga tao na totoong may takot sa Diyos, ang mga bagay po na yon ay karumal-dumal. That is the system of this world. Balik po tayo doon sa accountability. Now all power is given unto me, the Lord Jesus Christ says. Kaya nga, ikaw at ako ay dapat maging panatag. What does it mean? Meaning to say, the Lord Jesus Christ gave us the accountability concerning disciple making. He is confident to give us the command or the order. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon, okay, ako'y babalik na sa aking Ama. Lahat ng kapangyarihan ay nasa akin na, kaya humayo kayo at gawin ninyong disipulo ko lahat ng bansa. That's why every Christian must have this burden. Amen? Na ikaw at ako ay accountable. Pakisabi sa iyong katabi, trabaho mo na ipangaral ang mabuting balita. Trabaho natin na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Now, accountable means, pag sinabi pong accountability, ito pong ibig sabihin yan, number 1 is answerable. Pangalawa po yung salitang responsible. At pangatlo yung word na liable and blamed. At yung last is held responsible.
Ibig sabihin, ikaw at ako ay mayroong pananagutan. Okay? Mayroon kang sasagutin. Okay? Ikaw at ako ay liable. Ibig sabihin, you have the obligation na ipangaral ang mabuting balita because you are a disciple of Christ. At pwede po na kapag tayo ay hindi nangangaral ng mabuting balita o nagbabahagi ng mabuting balita, pwede po tayo ay masisi. We can be held accountable. Amen. Do you have that kind of burden? Kinakailangan po na meron po tayo ng ganitong pasanin. Hello. Pakisabi sa iyong katabi, are you accountable? Ikaw at ako ay accountable sa pangaral ng mabuting balita. Amen? So, mayroon kang pananagutan. Kung ikaw ay meron pang pamilya na hindi na naliligtas, hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita, members in the family, you are accountable. You are responsible. Ikaw mismo ay pwedeng gamitin ng Diyos para sila ay bahaginan ng salita ng Diyos o ng mabuting balita. Now, the word disciple or discipleship, now in Greek, ito po ay matetes. Nang ibig sabihin, a follower or student or scholar, a learner and an imitator. Ano po yun? Pag sinabing disciple, ito po ay tagasunod. Ito po ay estudyante o mangangaral o tagapag-aral ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. Or imitators. Pag sinabing imitator, meron siyang sinusundan, meron siyang kinokopya. Now, wala po tayong ibang sinusundan, wala po tayong ibang tinutularan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hello. Kaya nga, yung mga idols, yung tinatawag na idol sa mundong ito, kinakailangan po na hindi na po tayo umayon. Okay, sa mga ganyang bagay. Wala po tayong ibang iniidolo, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hello. You know what idols is? Sa Tagalog, yan ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Ay hindi lamang yan mga artista. Okay, wala tayong ibang tutularan kundi ang Panginoong Hesus. Pagdating sa pag-ibig, ang ating tutularan at sinusundan si Hesus. Pagdating sa pagiging tapat o katapatan, wala tayong ibang sinusundan kundi ang Panginoong Hesus. Pagdating sa pagiging mabuti, o sa paggawa ng mabuti, wala tayong ibang tinutularan kundi ang Panginoong Hesus. Pagdating po sa panalangin, wala po tayong ibang sinusundan o tinutularan kundi si Hesus mismo. Yung ating pong ini-embrace yung kanyang mga turo at yung kanyang mga salita. Why? Because we are His disciples. Amen? Tayo po ay mga followers, we are student, we are learners and imitator. At yung pangalawang salita po is, in Greek, yung tinatawag po na matateo, means to disciple or to make disciple. At bilang mga disipulo ng Panginoong Hesus, kinakailangan din po na tayo ay disciples. Amen. So, kinakailangan na sa pamagitan ng buhay mo ay merong makakilala sa Panginoong Hesus. Now, let's open our Bible in Acts chapter 11. Meron lang po akong babasahin. Acts chapter 11 verses 22 up to the following verses. Sabi po dito, the news of these things came to the ears of the church in Jerusalem.
And they sent out Barnabas to go as far as Antioch. When he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart that they should continue with the Lord. In verse 24, for Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. And in verse 26, sabi po dito, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Okay? Saan po unang tinawag ang mga mananampalataya na Kristiyano? Sa Antioch po. Doon po nagsimula na ang mga mananampalataya o tagasunod ng Panginoong Hesus ay tinawag na mga Kristiyano. Now, dito po, may kita po natin yung accountability through the life of Barnabas. Na itong si Saul na naging Pablo nung siya ay gamitin ng Diyos. Kasi nga, itong si Apostle Paul, siya po ay kinatatakutan ng mga apostol doon sa Jerusalem. We know who is Apostle Paul. He is the great persecutor. Ipinabibilanggo niya po ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Ito po ay kanyang hinahagupit. Ito po ay kanyang pinaparusahan at pinapahirapan. Kaya nga nung siya ay na-convert, yung mga apostles at ibang mga disipulo nag-aalangan sa kanya. Kasi baka itong si Pablo ay nagpapanggap lamang na disipulo. But you know what? Ano ang ginawa ni Barnabas? Now, he looked for Saul. Hinanap niya po si Saul being accountable to Paul. Kaya sabi dyan and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So, ibig sabihin, ikaw at ako pwedeng gamitin ng Diyos. Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos para doon sa mga tao na kanyang tinatawag na ipangaral ang mabuting balita. Hello? Now, sa akin po personally, mayroong ginamit ang Diyos para niya lang akong inihatid dito. And then, ngayon siya na po ay nasa Amerika. Siya po ay US Army. So, God used him sa buhay ko upang makilala ko ang Panginoon. So, lahat po tayo, nandito po tayo ngayon dahil merong ginamit ang Diyos. Merong naging accountable sa pangaral ng mabuting balita. Kaya ikaw ay nakaupo ngayon sa kinauupuan mo. Hello. Merong nag-response ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. Merong sumunod, merong nagsabi ng, oo, I will go. Yes, I will preach the gospel. Kaya nga ikaw at ako ay naligtas. Hello. You know what? Those great preachers, those generals na tinatawag na kung saan mga general sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin alam kung sino yung mga tao na ginamit sa kanila upang sila ay maging mangaral ng mabuting balita at sila ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kaharian ng Diyos. I remember this story. Ito ay narinig na ng aking mga estudyante. Ay mayroong isang great preacher, nakalimutan ko lang yung pangalan.
pero siya ay ginamit na magpanalo ng libu-libong kaluluwa para sa Panginoong Hesus. You know what? His story, ito po yung nangyari. Merong isang tao, okay, merong isang Kristiyano, nangangahoy lang siya, okay, doon sa kabundukan. Nangunguha lang po siya ng kahoy. And then, itong Christian na ito ay naisipan niya na mag-practice kung paano mag-street evangelism. So, syempre, siya lang yung tao doon sa gubat. So, nag-preach siya. Ay, nangangaral siya. And then, dumating yung time na siya ay nandun na sa pagpapatanggap sa Panginoon. Ganun pa rin, nagpa-practice lang siya. Sabi niya, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus, pwede kang pumunta dito sa harapan. Habang siya ay nagpipray, siya ay nakapikit. And then, suddenly, after niya na mag-pray, pagdilat ng kanyang mga mata, meron siyang nakitang bata sa kanyang harapan na nakaluhod at tumanggap sa Panginoong Hesus. And you know what? That child was used by God was used by God to preach the gospel and to win more souls for the Lord. So kung hindi nag-respond si Barnabas, walang Pablo. Okay, kung walang nangaral sa iyo ng mabuting balita, kung walang tumugon sa pagtawag ng Panginoong Hesus, malamang wala ka ngayon. Hello? That's why each one of us is accountable in disciple making. Amen po ba? So alam natin, pagkatapos nun, Barnabas was never mentioned. Okay? Ang naging bida na in the book of Acts was Paul. Okay? Pagkatapos nilang mag-split ni Paul, dahil nga meron silang hindi pagkakaunawaan. So, pinili ni Barnabas si Mark na isama sa kanyang pagmimisyon, at si Paul naman, pinili niya si Silas o si Silvano na kanyang isama sa kanyang pagmimisyon. Okay? Naghiwalay sila ng landas. But for what purpose? Para pa rin sa pangaral ng mabuting balita. Now, ang pagiging Kristiyano po, mga kapatid, now, the proper meaning of this name Christian, ang ibig sabihin po niyan is a follower of Christ. Now, it denotes one who from serious thought decides to embrace the Lordship of Christ, believes His promises, and makes it his chief care to shape his life by Christ's doctrine and example. That's why each one of us must decide wholeheartedly na wala tayong ibang i-embrace, tatanggapin at susundin at paglilingkuran, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ikaw ba are you really convinced na yung buhay mo ay isinurrender mo totally sa Panginoong Hesus? Do you have that full understanding kung ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, kinakailangan we need to yield into His Lordship. Kinakailangan nating magpasakop sa Kanyang pagiging Panginoon sa buhay natin. Kaya po tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. Hello? Pakisabi sa iyong katabi, Kristiyano ka ba? Kristiyano ka ba? Now in Matthew 28 verses 19 up to 20, there are 4 great commands na pwede nating makita. Okay, number 1 is go. Pag sinabing go, ang ibig sabihin po niyan, do not stay. Yan lang pa ang ibig sabihin niyan. Pag sinabing go, ibig sabihin, do not stay, don't stay. Hindi ka tinawag ng Diyos para pudpurin
yung kinauupuan mo sa kakauupo mo dyan. Amen? Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lumingkod. La. Tinawag po tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Amen. So, hindi niya po tayo tinawag para mag-stay. God called us to go. Tinawag ka ng Diyos para humayo. Ibig sabihin, hindi ka naroon sa permanenteng lugar mo. You know what? If we will read the book of Acts, sometimes they stay 3 years. Kagaya sa mga lugar na kailang pinupuntahan, minsan 6 na buwan, minsan 1 taon. Pero pagkatapos nun, sila ay humahayo. They kept in going. Kaya nga, hindi po tayo makapangaral ng magbuting balita hanggat hindi tayo humahayo. Hello? Hanggat hindi tayo humahayo, hindi tayo makakapangaral ng mabuting balita. Hanggat tayo ay nasa permanenteng lugar. Okay? Naroon tayo sa ating comfort zone, hindi po tayo makakaabot ng maraming kaluluwa o makakapagdala ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoong Hesus. That's why you and I must go. Pakisabi sa iyong katabi, go. Do not stay but go. Pangalawa po, make disciples. Pag sinabi pong make, ang ibig sabihin po diyan, gumawa o gagawa. Ibig sabihin po talaga, tatrabahuin. Ibig sabihin, magbibigay ka ng effort, magbibigay ka ng oras. Dahil nga ikaw ay gagawa. Make disciples. Ibig sabihin, bibigyan mo yan ng oras, bibigyan mo yan ng panahon. Talagang pagbubuhusan mo yan ng lakas. Kasi yan yung utos, make disciples. Talagang tatrabahuin. Okay, marami po tayong trabaho. Hello. Hindi po tayo easy-go-lucky or nakasitting pretty. Ang pagiging Kristiyano po ito po ay trabaho. Hello. Pag sinabi sa'yo anong trabaho mo, sagutin mo ng Kristiyano po ako. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, gagawa po kami ng mga disipulo ng Panginoong Hesus. Ikaw, gusto mo bang maging disipulo o tagasunod ng Panginoong Hesus? Go and make disciples. Pag sinabing talagang meron po tayong gagawin, hindi po pwede na wala. Kasi kaya ka naging disipulo dahil merong tao na merong ginawa para sa Panginoong Hesus. Siya ay nagtrabaho, nagbigay siya ng effort, nagbigay siya ng oras, nagbigay siya ng panahon sa iyo. Minsan, nagbigay rin siya ng pera sa iyo para pamasahe mo, para umattend ka lang ng mga discipleship at makinig ng salita ng Diyos. Amen. Yung pangatlo ay yung salitang baptize. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, immerse them. Na kung saan walang ibang makita kundi ang Ama, ang katauhan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. At yung pang-apat, teach them to obey. This is another kind of work. Turuan sila. Para ano? Turuan na sumunod. Teach them to obey everything I have commanded you.
Ibig sabihin, lahat po ng dinidisciple natin, yung itinuturo po natin, ito po ay para sila ay sumunod sa Panginoong Hesus. They were not our disciples, they are not our disciples, but they are the disciples of Christ. Turuan sila na maging katulad ng Panginoong Hesus. Turuan sila na sumunod sa Panginoong Hesus. Hindi po sumunod sa atin, kundi sumunod sa Panginoong Hesus. Shape them, mold them to be like Christ. Amen po ba? Okay, lahat ng nagmana sa Panginoong Hesus, taas ang kanang kamay. Kay hawaray-waray, tanan nga sumupukan Hesus. Okay? So, ang mga gusto sumupo. Okay? Kasi kung haiba ka supo, may daka problema. So, lahat ng disipulo ng Panginoong Hesus nagmamana sa Kanya. Amen. So, tinutularan natin yung pagiging meek ng Panginoon. So, nakita nyo bang nagwala si Lord? Opo, Pastor, nung siya ay naroon sa templo. Bakit siya nagwala? Kasi naiinis siya o nagagalit siya doon sa mga karumal-dumal na pinaggagawa ng mga tao na naroroon sa templo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay maibigin sa mabuti. Pero siya ay nasusuklam sa gawang masama. So kung tayo po ay kagaya ng Panginoong Hesus, we must hate sin. Amen. Kinakailangan anino pa lang ng kasalanan ay atin nang kinasusuklaman. So kung nag-i-enjoy tayo sa kasalanan o kung nag-i-enjoy ka sa kasalanan, malamang meron kang ibang pinagmanahan. Kasi baka iba yung tatay mo. Okay? Baka iba yung tatay mo. Sa Bible, mayroong binabanggit na dalawang tatay, di ba? Our Father in heaven, at yung tinatawag na the father of all lies. Walang iba kundi si Satanas. Siya ay ama ng lahat ng kasinungalingan. Amen? So teach them to obey everything I have commanded you. Yun po dapat yung sa disciple making, yung ating pagiging accountable, yung ating pong itinuturo, walang iba kundi yung nais ng Panginoong Hesus. At sila po ay sumunod sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Now in 1 John chapter 5 verse 11 up to verse 13, sabi po dito, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son has life, and he that has not the Son of God has no life. Verse 13, these things I have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Okay, this is the testimony. This is the record. Okay, ito po yung nasusulat. Ano po yung ibinigay sa atin ng Diyos? Ano po yung Kanyang ipinagkaloob sa atin? Buhay na walang hanggan. Okay, God has given us eternal life. At nasaan po yung buhay? Sabi po dyan, this life and this life is in His Son. So kapag wala tayo sa Panginoong Hesus, wala rin po sa atin ang buhay na walang hanggan. Bakit po?
Dahil yung buhay na walang hanggan, na nais natin na makamtan at maranasan, ito po ay nasa Panginoong Hesus lamang. Sabi po dito in verse 12, siya na pinananahanan ng anak ng Diyos mayroong buhay. He that hath the Son has life, and he that hath not the Son of God has not life. Kapag wala sa iyo ang Panginoong Hesus, kapag hindi nanahan si Jesus sa isang tao, wala po siyang buhay na walang hanggan. That is very clear. Yan po ang sinasabi ng Scripture. And this is the purpose bakit ito isinulat ni John the Beloved. Sabi po dito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Hello? Do you have that eternal life? Kasi ito po yung purpose. Kaya ako'y sinulat ito sa inyo, kayo na mga naniniwala sa anak ng Diyos, upang malaman ninyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At upang kayo ay patuloy na maniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. You know what? A disciple has the life of Christ. Now, ang totoong disipulo, mayroon po siyang buhay na nanggagaling kay Kristo. Now, ano po yung buhay na ito? Ano po yung nagmamanifest sa buhay na meron siya kay Kristo? Una po, yung pag-ibig. Okay, love for Christ and for others. Now, sabi po ng Panginoong Hesus, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga ipinag-uutos. What is His command? Go and make disciples of all the nations. So if we love Him, we must keep His commands. We must keep His commandments. Pag sinabi pong keep, ibig sabihin po niyan, ingatan. Ang ibig sabihin po niyan, isabuhay. Ang ibig sabihin po niyan, sa other translation, obey my commandments. Sundin ninyo ang aking mga iniutos. That's why each one of us is accountable. Hello? You have that accountability to obey Christ and to remain in Christ. Love for Christ and for others. Now, it is very, very clear in John chapter 3, verse 16, God so loved the world. Okay? Sino yung tinutukoy dyan? Mga tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Malamang karamihan sa atin dito, memorize itong talatang ito. Pero ang tanong, ito ba talaga ay ating nauunawaan? Now, the greatest commandment of God is to love God above all else, or above everything else. And the second one is to love our neighbor as we love ourselves. Now, bilang mga Kristiyano at mga nagsisiibig sa Diyos, hindi ka papayag na ikaw lamang ang maliligtas. Amen. Because you love your neighbor, you love others, it will enable you, it will compel you to share the good news. Amen po ba? Love for Christ and for others. Yan po yung bunga ng buhay na ating tinanggap sa Panginoong Hesus. Pangalawa po, yung salitang imitator or follower of Christ. Now in 1 John chapter 2 verse 6, sabi po dyan, whoever claims to live in Him or to live in Jesus must walk as Jesus did. Ay siya na nagsasabi na siya ay namumuhay kay Kristo.
ay kinakailangan mamuhay siya o lumakad siya sa buhay na ito kagaya ng Panginoong Hesus. Hello, this is a great challenge for us. And I know na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang biyaya na ibinibigay sa atin, ito po ay magagawa natin. Amen po ba? Na habang ating mga mata ay nakatuon lamang sa Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Apostle Paul, follow my example as I follow the example of Christ. You know what? Si Pablo po ay wala siyang ibang tinutularan, wala siyang ibang sinusundan, kundi ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang kanyang iniidolo. In fact, kahit ang naging kamatayan ng Panginoong Hesus, nais niyang gayahin. Amen. Dahil sa kanyang sobrang paghanga at pag-appreciate sa kadakilaan ng Panginoong Hesus. And in New King James Version, sabi po dyan, ginamit po yung salitang imitate. Imitate me just as I also imitate Christ. Now, ang bunga ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ito po ay walang iba kundi ang ating pagsunod sa Kanya. Siya po yung ating tinitingnan. Siya po yung ating tinititigan. Amen. Saan ba nakatuon palagi ang iyong mga mata? Ikaw ba ay Kristiyano na mabilis matisod? Mabilis ma-offend? Kasi nga, ang mabilis matisod, sila yung mga tinatawag na immature. Usually, yung paningin yan, hindi yan nakatutok sa Panginoong Hesus. Palagi yan sa iba, sa ibang tao. Yun yung kanyang tinititigan. Yun yung kanyang tinitingnan. Alam niyo po ba kung sino yung tinititigan natin at palaging tinitingnan? Yun po yung, doon po tayo nagiging kagaya. Na-adapt po natin yung mga bagay na ating nakikita. Pero kung tayo po ay Kristiyano na yung ating mga mata ay palaging nakatutok sa Panginoong Hesus, now, araw-araw, from glory to glory, from faith to faith, mas nagiging kagaya tayo sa Kanya. Amen. Kapag ikaw ay palaging nakatutok sa mga problema, sa mga sitwasyon, ano yung mangyayari sa buhay mo? Magkakaroon ka ng hopelessness. Di ba? Kapag inisip mo yung problema, o meron kang mga bagay na kinatatakutan, so ang mapuproduce sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo, takot. Anong mangyayari? Palagi kang balisa. At ikaw ay tulala. Amen? May naalala akong kanta, tulala sa isang tabi at di mapakali. Aking nakaraan, minumuni-muni. So, matagal na yung kanta na yan. Kapag yan yung iniisip natin, so, nag-iisip ka ng problema, ikaw rin ay nagiging problema. Pero kapag tinitingnan mo palagi ang Panginoong Hesus, nagiging kawangis mo ang Diyos. Hello? Nagiging kawangis mo ang Diyos. You have the glory of God. Anyway, Christ is the exact representation. He is the image of the invisible God according to Colossians 1:15. Amen? Now, pangatlong bagay po, yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Fellowship in Christ. Now, in 1 John chapter 1, verses 1 up to the following verses, sabi po dito, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled
concerning the word of life. Okay, this is the testimony of John the Beloved. Okay, na kung saan, sabi niya, ito'y aming narinig, ito'y aming nakita, ito'y aming napagmasdan at nahawakan mismo ng aming mga kamay. Walang iba kundi ang salita ng buhay. Verse 2, the life was manifested, and we have seen and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. Verse 3, that which we have seen and heard, we declare to you. Now, kapag ikaw ay saksi o testigo, kinakailangan nakita mo, naranasan mo, narinig mo. Amen? Now, John the Beloved, being one of the witness, ito yung kanyang sinasabi, that which we have seen and heard, we declare to you that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you that your joy may be full. Without Christ, there is no true fellowship. Why? Because true fellowship is we can find in Christ alone. Amen? Ito po, fellowship. Tinatawag po natin fellowship of the believers. We are gathering together in this place. Meron po tayong tinatawag na ugnayan. Pero maliban po na wala si Kristo, this gathering is nothing. It is useless. Kapag sinabi pong fellowship, Christ must always be present. At lahat po ng pagtitipon, ang dahilan ay walang iba po kundi si Kristo. The purpose is always Christ. Amen. In 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord, is faithful. Pag sinabi pong fellowship, yan po ay koinonia. Ibig sabihin, huwag mong kakaligtaan na ang Panginoong Hesus, ang Diyos, kasama mo palagi. Remember, kung ikaw ay accountable, He is more than accountable to you. Nung sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth. At doon po sa last phrase, sabi doon, Lo, I am with you always. So yan po yung accountable discipleship. So pag sinabing accountable, sa'yo ang Diyos, ibig sabihin yan, siya ang bahala sa'yo. Usually, natatakot lang tayo kapag nakalimutan natin na kasama natin siya. O kapag hindi natin inisip o nawala sa isipan natin na ang Diyos ay nasa atin. Amen. Pag sinabing, I will be with you always, hanggang kailan ba yung always? Hello? Hanggang kailan yan? Pag sinabing always, lagi, ibig sabihin, hindi yan matatapos. Kaya sabi doon, hanggang sa katapusan ng mundo. That's why, ito ay dapat mag-sink in sa isipan natin na siya ay ating kasama. In 2 Corinthians 13 verse 14, sabi po dito, May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. It is the Holy Spirit na kung saan ipinadala ng Ama at iniwan ng Panginoong Hesus para maging kasama natin palagi, alongside with us.
Yan po yung tinatawag na parakletos. Ibig sabihin, alongside with you. Kasama mo palagi. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwan ni pababayaan. I will be with you until the end of the age. So, kung ang Panginoong Hesus ay palagi mong kasama, ano yung dapat mong ikatakot? Ano yung dapat mong ipangamba? Wala. Hello. You are protected. Hindi ka dapat matakot. At kapag alam mo na kasama mo ang Panginoong Hesus, matatakot kang gumawa ng masama. Amen? Dahil alam mo, magigrieve ang Holy Spirit. Kapag alam mo na yung ginagawa mo, hindi yan banal, ibig sabihin, wala ang Diyos dyan. Wala ang Holy Spirit dyan. Kaya hindi natin nararanasan yung I will be with you always na sinasabi ng Panginoong Hesus kapag meron tayong mga hidden agenda or meron tayong mga ginagawa na alam natin contrary sa kanyang kalooban. Amen po ba? Pero kung alam mo na palagi mo siyang kasama, nasa isipan mo siya, nasa puso mo ang Diyos, matatakot kang gumawa ng masama. Teka lang, hindi ito po pwede. God is holy. Kaya ang mga tao nakakagawa ng karumal-dumal dahil nawawala sa isipan nila ang Diyos. Hindi nila tinatandaan. Amen? And the last one is yung tinatawag na empowerment or enablement by Christ. Okay? In Mark 16, verse 17 and verse 18, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Okay, the life that we receive from Christ, ito po yung nag-enable sa atin. Okay, nagbibigay sa atin nagpo-produce po ng kapangyarihan para gawin yung mga bagay gawin yung mga dakilang bagay. Amen. So, we cannot do this thing without Christ. Amen? Without His name, without His powerful name, we are nothing. Kaya nga sabi ng Panginoon, and these signs will follow who believe in my name. They will cast out demons. Yan po yung tinatawag na enablement. Yan po yung tinatawag na empowerment. Okay? So, they will lay hands on the sick and they will recover. Ano po yung role mo dito? Gawin mo lang habang ikaw ay naniniwala sa Panginoong Hesus. Okay, huwag kang matakot. Kapag meron kang nakitang may sakit, ipanalangin mo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kasi hindi ikaw yung magpapagaling. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Your part is just to pray. Amen. The fact na ikaw ay nag-act para manalangin, yan po ay sapat na bilang katibayan ng iyong pananampalataya. You act in prayer because you believe. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi ka magpipray. Ganun lang yon. Huwag mong sabihin na baka hindi gumaling. Hindi mo na problema yon. Ang trabaho mo, ipag-pray sila. Kaya sabi dyan, they will lay hands on the sick and they will, what? They will recover. So wag kang matakot sa demonyo, ang trabaho mo lang, palayasin sila. Okay? Ikaw ang hindi bababa si Lord para palayasin sila. Ikaw yung nandyan, ikaw yung magpapalayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maybe natatakot ka pero just face that fear. Kasi hindi mo naman trabaho, si Lord yung magpapalayas. Gawin mo lang yung part mo. Alam mo yung ano yung accountability natin
dito sa verse na to, ikaw yung magpipray. Si Lord yung nagpapagaling. Ikaw yung magsasabing layas, pero ang pangalan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus yung magpapalayas. Hindi yan nakabase kung ikaw ay karapat-dapat o kung ikaw ay mahaba sa prayer and fasting o mahaba yung prayer life mo o araw-araw kang nagbabasa ng Bible. Hindi po yan yung basihan. Although those things is good at dapat nating gawin, pero kahit ordinaryong Kristiyano ka lang, or ikaw ay busy na Kristiyano dahil ikaw ay maraming anak, just do your part. Kapag meron kang nakitang may sakit, just pray for them. In the name of Jesus. Kasi, wag mo nang pangarapin na maging Bible school student kasi hindi mo na panahon. Kung ikaw ay pamilyado, wag mong isip, mga Bible school student lang yung makakapagpalayas niyan o pwedeng gamitin ng Lord na magpagaling. Hindi. If you are a disciples of Christ, you can pray for those people that are sick and they will recover. Kasi wala sa'yo yung kagalingan nila. Nasa Panginoong Hesus. Amen? So kahit ikaw ay matanda na, malabo na ang iyong mga mata, hindi ka na makapagbasa ng Bible, okay lang yon. Basta nakakarinig ka pa ng salita ng Diyos, you can pray. You can cast out devils. Amen? You are protected. Kaya sabi dyan, if they drink any deadly, it will by no means hurt them. Why? Because God is with you always. He is with you all the time. Kapag makalimutan mo ang Diyos, diyan ka malalason. Okay? Alam na yun, yung pinakamatinding lason, yung mabura sa isipan mo ang Diyos. Makalimutan mo. Pero kapag alam mo sa lahat ng ginagawa mo, kasama mo ang Diyos, well, ikaw ay panatag. Amen? Ikaw ay nasa eskwelahan, nagtuturo. Alam mo, God is with you. So, you have peace. Ikaw ay nasa trabaho, maraming tatrabahuin, and you know, in your heart, God is with you. O, ikaw ay mayroong pinagdadaanan na kahirapan, alam mo, God is with you. Meron kang hope na ito ay malalampasan mo. Amen? Mayroon kang pangailangan, alam mo sa puso mo na God is with you. Mayroon kang hope na God will provide. Amen. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Yan po. The life of Christ will enable us, will empower us. In Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Therefore, go. Hindi tayo mag-i-stay, kundi tayo ay hahayo. You and I are accountable in disciple making. Amen po ba? So, wala po tayong papalampasin. So, kinakailangan ma-overcome yang takot. Kasi, ang kinakanta natin kanina, sabi doon lahat ng kadiliman ay pinapalayas sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Ay Jesus for our family. His name give us life. His name give us power. Kapag dala-dala po natin yung pangalan ng Panginoong Hesus, wala po tayong dapat ikatakot. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. And let us pray. Hallelujah. Pwede po tayong lahat ay sumandaling yumuko at ipikit po natin yung ating mga mata. And let us fix our heart to God.
this morning. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay. And thank you, Lord God, for reminding us through your words, teaching us, Lord God, that we are accountable in sharing the good news. We are accountable in disciple making, na kung saan, Panginoon, hindi lamang po ito opportunity, kundi ito po ay mayroong kasamang accountability. Na kung saan, O Diyos, itong buhay na aming tinanggap sa iyo, ito po ay nagbubunga ng pag-ibig, unang-una sa iyo, at pangalawa sa kapwa. Ito po, Panginoon, ay nagbubunga na kung saan wala kaming ibang dapat sundan at tingnan, kundi ikaw lang. At ito pong buhay na aming tinanggap sa iyo, ito po, Panginoon, ay nagbibigay ng access upang lalo kaming mapalapit sa iyo at maranasan namin, Panginoon, na ikaw ay aming palaging kasama. Hallelujah. Hallelujah. At itong buhay na aming tinanggap sa iyo, Panginoon, ay merong kasamang kapangyarihan. And you have unfolding all the giftings, Panginoon, na aming kinakailangan sa araw-araw para mabuhay, Panginoon, na kung saan walang ibang itinataas at niluluwalhati kundi ikaw lamang. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, bless your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Your name is the strong and mighty tower. Your name is the shelter like no other.